Detalye sa totoong income ni Heart Evangelista at ang pagdawit kay Cheese Escudero sa flood control corruption. Mabigat pa rin ang usapin tungkol sa flood control anomaly sa bansa. Kasalukuyan pa rin itong iniimbestigahan ng Senado at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM. May ilang mga bigating personalidad at opisyal ng gobyerno ang nadawit na rin ng pangalan sa problemang ito ng bansa. Pinakabago nga sa listahan ng mga senador na sinasabing nabigyan o nahatian ng parte sa nakupit na pera ng bayan ay ang dating Senate President na si Francis Cheese Escudero. Naunang narinig ang kanyang pangalan nang imbestigahan ang isa sa mga dawit na contractors ng DPWH na si Lawrence R. Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Siya rin kasi ang nangungunang donor ni Senator Cheese noong 2022 elections na nagbigay ng 30 million pesos sa campaign funds ng senador batay sa kanyang opisyal na Statement of Contributions and Expenditures. Ito ay nasa 20% ng 146.5 million pesos cash na kontribusyon na natanggap ni Escudero. Ang Sorsogon-based construction company rin ay mayroong 5 flood control projects noong 2021. Ngunit noong 2022, nakakuha ito ng 44 contracts. 96% ng mga proyekto ng Centerways Construction mula 2021 hanggang 2024 ay nasa rehiyon ng Bicol. 3 iba pa ay nasa Central Visayas. Sa 54 na proyekto sa Sorsogon, 36 ang nasa unang distrito na matagal nang hawak ng pamilya Escudero. Naupong gobernador si Escudero noong 2019 hanggang 2022. Pero pinabulaanan nito ni Senator Cheese at tinawag na demolition job ang ginagawang pagdawit sa kanyang pangalan. Pinalitan naman siya bilang Senate President ni Tito Soto noong September 8, 2025. Ilang mga senador at congressmen na rin ang nababanggit ang pangalan sa hearing ng Senado sa Ghost Flood Control Projects. Ang pangalan ni Cheese Escudero nga ang isa sa mga bagong nabanggit sa pagsasalaysay ng dating Undersecretary ng DPWH na si Roberto Bernardo. Ayon sa kanyang affidavit, personal niyang inihatid ang 160 million pesos o 20% ng 800 million pesos worth of government projects kay Maynard New, isang kaibigan at campaign donor ni Escudero. Ang halagang ito ay sinasabing para sa senador. Batay naman sa Statement of Campaign Contributions and Expenditures ni Escudero, nag-donate din si Ngu ng 30 million pesos sa kampanya ni Escudero noong 2022 at kabilang siya sa mga nangungunang donors ng senador sa eleksyon. Mabilis namang naglabas si Senator Cheese ng kanyang opisyal na pahayag at itinatanggi ang alegasyon laban sa kanya. Aniya sa kanyang statement, "I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH Yusek Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter. I will prove that he is lying about my alleged involvement. It seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its members, to destroy and discredit the institution, and to divert the public's attention from the real perpetrators." Puro talaga senador ang tinuturo. Nasaan si Saldico? Nasaan si Representative Martin Romualdez sa lahat ng ito? Nasaan ang mga kasabwat niya? Kung babasehan natin ang testimonya ni Yusek Bernardo, lahat sila ay walang kasalanan o kinalaman dito. Hindi naman yata ito kapanipaniwala. Sobra naman ang paglilihis at paglayo nila sa tunay na salarin ang sarswelang ito. Maging ganoon pa man, haharapin at lalabanan ko ito at maghahain ng karampatang demanda laban kay Yusek Bernardo sa mga binitawan niyang walang saysay at basehan na paratang. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished. Heart Evangelista is a billionaire in her own right. Iyan naman ang nabitawang salita ng kilalang broadcast journalist na si Ramon Tulfo nitong buwan lamang. Ipinagtanggol nga niya ito sa mga akusasyon na nakuha ng aktres at fashion influencer na may kinalaman sa flood control anomaly na issue ngayon ng bansa. Sinasabi kasing isa ring nepo baby si Heart. Kilala si Heart na nagsimula sa showbiz noong siya ay teenager pa lamang at ang pamilya nila ay nakakaangat na rin sa buhay.
Mula sa paghihirap ng kanyang lola at mga magulang, ay nakaranas siyang mamuhay ng maganda at hindi naghirap. Nadala na rin ito ng pagkakaroon ng negosyong restaurant na binuksan at inumpisahan ng kanyang lola na si Sixta Evangelista Ong Pauco na Barrio Fiesta noong 1952 sa Caloocan City. Unti-unting lumaki ang restaurant na ito nang magdesisyon ang tiyuhin niyang si Rod Ong Pauco na magtayo ng sarili niyang Barrio Fiesta sa West Avenue, Quezon City. Ang pamilya nila ay mayroong kanya-kanyang Barrio Fiesta. Subalit hindi na rin matukoy kung meron pang pag-aaring branches ang pamilya ni Hart dahil retired na ang ama nito na si Reynaldo Ong Pauco. Ang pagsisimula rin niya sa showbiz noong late 90s ang nagbigay sa kanya ng sarili niyang pera na kikitain at doon ay nag-umpisa na makilala ang kanyang pangalan. Ilang mga proyekto rin ang kanyang nagawa maging ng mga TV commercials at brand endorsements. Subalit mas naging malaki ang kita o sweldo ni Hart magmula noong sumabak siya sa mga kilalang fashion weeks ng Paris, Milan at New York. Sa pagpasok niya bilang fashion influencer, dumami palalo ang source of income niya kumpara sa nakukuha niya sa pag-aartista. Pero ang cons ng pagdalo niya sa fashion weeks ay ang mga paninirang nakukuha niya mula sa iba't ibang mga tao. Aniya sa isang interview noon, wala siyang nakikitang rason para siya ay siraan dahil halos hindi siya kumikita mula sa kanyang pagdalo sa Fashion Week at dumadalo siya sa mga ito dahil sa kanyang pagmamahal at pagkahilig sa fashion. So in short, hindi ko po ito kabuhayan showcase kasi. Isang ubo ko lang yung last na yung kinikita ko rito. So isa-shopping na lang natin yan. Pero thank you pa rin sa inyo kasi na-justify ko yung pagsha-shopping ko today. I've been through this many times. After 26 years in the business, I know how it works. Ngunit tila taliwas na ito sa naging pahayag niya kamakailan lang sa kanyang live stream matapos na hindi dumalo sa Paris Fashion Week. Ang kanyang sinabi ay hindi tama na dumalo sa nasabing event dahil sa nangyayaring issue ng korupsyon sa bansa. Pero ang kapalit ng hindi niya pagpunta rito ay ang kabawasan ng kanyang kikitain o magiging sweldo na aabot sa 2 million pesos. Aniya, I lose a lot by not going. Noong isang taon lang ay nabalita ang nakuhang MIV o Media Impact Value ni Hart at sinasabing kumita siya ng $10.6 million MIV dahil siya ang nalagay bilang top most celebrity sa Paris Fashion Week 2024. Ibig sabihin nito, nagkakaroon pa rin siya ng sweldo at kita sa pag-attend niya ng mga fashion week sa ibang bansa. Nilinaw din niya na hindi siya nagpupunta abroad para magliwaliw o magbakasyon lang. Nagpupunta siya sa mga lugar kung saan siya imbitado dahil binabayaran siya para magpunta doon at gawin ang iba pang mga bagay tulad ng pag-unbox ng mga gamit na bigay sa kanya ng mga brands. Ang isang trabaho niya na hindi siya tumanggap ng bayad ay nang maging presidente siya ng SSFI o Senate Spouses Foundation Incorporated. Sinabi niya na ang mga opisyal ng SSFI ay hindi binabayaran at binigyan din niya na ang tungkulin ay isang voluntaryong posisyon para sa mauupong opisyal nito. Bukod pa sa pagiging fashion influencer niya, siya rin ay isang negosyante na nakapagtayo ng mga negosyo tulad ng beauty and wellness company na Pure Living Wellness, kung saan siya ang co-founder. Co-owner din siya ng beauty brand na Luxel na inilunsad noong 2021 kasama ang kanyang kapatid na si Camille Ong Pauco bilang bahagi ng kanilang beauty and wellness company. Siya rin ang co-CEO ng Harlem Beach Villa sa Boracay na binuksan noong 2021, kung saan naman siya ang co-owner. Ipinakita niya ang resort na ito sa isang vlog na ginawa niya kasama ang mga kaibigan at staff. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comment section below.